Naalala mo pa ba? Ang bayang sinilangan, ang masasayang alaala, ang pagmamahalan, ang mga mamamayan. Ismin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Mga pang-aalipusta. Ah! Stupid ang mga idiota! Mga idiotas! Desvergonzado! Mga pang-aapi. Ang pagtuklas ng katotohanan. Ang korupsyon. Ang pang-aabuso at ang dahilan ng paglaban. Uulitin ko, naalala mo pa ba? Mabuhay si Sandoval! Mabuhay! Ilang buhay pa ba ang kailangang mawala? Ginoo, si Maria Clara, wala. Upang ang kalayaan ay matamasa. Ang aking pagbabalik. Gusto mo? Isang umaga noong Disyembre, may isang barkong dumaraan sa Ilog Pasig. Ito ang maportabo na papunta sa lalawigan ng Laguna. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit ba maluwag ang ating kapatid? Pasensya na po, baka matamaan po natin ang bibirina na kapatid. Mga kapatid, simpleng lunas lamang ang kailangan. Nagtataka nga ako kung bakit wala pang nakaisip nito. Buksan ang isang bagong ilog sa paghukay ng isang bagong kanal at sa gayon ay isarado na lamang ang Ilog Pasig. Ngunit, paano ang mga salapi at mga gawa? Ipagawa ito sa mga bilanggo at kung kukulangin ay ipagkilos ang buong bayan. Tuluhan lang ang magdudulot nito. Tiyak akong hindi maghihimagsik ang mga pulong ito. Sa kabilang dako ng barko, may dalawang estudyanteng nakikipagtalo sa isang matanda. Ganyan ang wikang Kastila. Tiyak ako, hindi yan maisa sa katuparan. Maisa sa katuparan ko. Niregaluhan ko siya ng 2 kabayo, si Padre Erene, at kung kapayag naman siyang makipagkita sa kapitan nila. Bagay, hindi naman masama ang panapalang iyan. Pero, noong panahon namin, wikang Latin ang aming pinag-aralan. Ngayon, nag-aaral na ng Latin ngunit wala na mga libro. Mayroon mga aklat ng pang-Kastila, ngunit hindi naman tinitiro. Nagtanong si Basilio kang isagani tungkol sa kanila ni Paulita at kung sang-ayon ba si Padre Florentino sa kanilang dalawa. Wala siyang tutoy. Nagbibigay pa nga siya ng payo tungkol sa pag-asawa. Pero ang tanging hangad lang niya ay si Doña Victorina. Pumayag na ako baka sa tapos na mawalan ng kapitan. Ang totoo ay nagtago si Pontibucio sa bahay ng aking amay. Huwag sana ninyo ikagalit. Ngunit totoo bang napakahirap ng mga tao sa iyong bayan kaya hindi bumibili ng alahas? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Huwag kang magalit, binata. Halina't uminom na lang tayo ng serbesa. Maraming salamat po, ngunit hindi po kami umiinom. Ganoon ba? Bumalik si Simon sa kubyerta at narinig na nagkukwentuhan ang kapitan tungkol sa mga alamat. Ilog ng Pasig, ang daming mga malulungkot at masasayang alamat na halos nakakailan. Sasayang, alaala at gustong kalimutan. Mukhang meron kang nais na paliwanag sa salitang malungkot. Ano ba ang nangyari? Ang talas ng iyong pandinig, sa totoo lang, nang marinig ko ang pangalan ng ito, ay naaalala ko ang kwento ni Juan Jesus.
Parang narinig ko na ang pangalang iyan. Ano ba ang nangyari sa kanya? Alam niyo ba? Itong paglalakbay na ito ay medyo mahirap sa katulad mo. Ayos na ang ito. Ating pag-usapan ang hirap ng paglalakbay. Pakinggan na natin ang kwento ni Ibarra. Si Ibarra ay anak ni Rafael Rizal na nag-aaral sa Europa at bumalik. At sa kanyang pagbabalik, nalaman niya ang pagkalisa ng kanyang ama. Ano ang nangyari kay Maria Clara? Nagpakasal siya kay Linares? Lumipas na ang 13 taon at ayun lamang ang awal. Hanggang sa namatay si Ibarra sa ino. Maaari kong tapusin ang kwento. Kaibigan ko ang nakampong kay Maria Clara at sa kanya ko nalaman ang buong buhay. Kung totoong mahal mo ako, tulad ang pagmamahal mo sa akin, hindi mo ako hayaang magpakasal kay Linares sapagkat hindi ko siya mahal, hindi ko siya mamahalin. Maria Clara, gusto kong magpakasal ka kay Linares para sa iyong kinabukasan. Ito ang tandaan mo, Padre Damaso. Kaya naming Ibarra lagpasan ang lahat ng problema basta't magkasama kami. Ngunit ngayon wala na siya, patay na siya. Ano ang maaari kong gawin? Hindi ko naman siya pwedeng buhayin muli. Hindi nga, pero kaya mo kong tulungang makapasok sa akin sa kumbento. Hindi ako papayag na ikaw ay maging madre. Dalawa lang ang aking pinagpipilian. Ang mamatay o pumasok sa kumbento. Mamili ka sa dalawa. Walang magawa si Padre Damaso kung hindi, tuparin na lamang ang hiling ng dalaga na pumasok sa kumbento. Ganda ng kwentong pagpipili. Ngunit nasaan ang Panginoon? Saan pa ba? Kundi sa kumbento. Ay nako, kay baga ng takbo ng kumbento. Mababaw siguro kami dito. Kung sa bagay, wala namang matinong lawad. Wala tayong maaaring gawin, Maria Victorina. Sa isang masukal at malawak na bahagi ng kagubatan, nakatira si Tata Celo at ang kanyang anak na si Cabezang Tales. Totoo po ba, Tay? Hindi po ba sapat ang ating pera para sa pag-aaral? Pasensya na anak. Sinutuwid ko sa susunod na taon, papadala kita sa Manila upang mag-aaral. Aba, saan ka pupunta? Ba't ka nagdadala ng sandata? Pinagbabawal niya. Kailangan kong batayan ang aking pinaghirapan. Isang gabi ay nakauwi na si Cabezang Tales, hawak ang kanyang sandata at dokumento nang may hindi siya inaasahang makita. Tingin ba? Ba't ka maligay ng sandata? Di ba sinabi na namin sa inyo na bawal yan? Halika, samahan mo kami. Pagkatapos ng mahabang biyahe galing sa Maynila, nakarating na rin si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagbukas niya ng pinto, may sumalubong sa kanya. Basilio, may balita pala ako. Ano po yun? Si Cabezang Tales ay nabihag. Bakit po? Anong dahilan? May dala daw siyang sandata kaya inaresto. Ah, ganun po ba? King pasalamat sa tao ko. Ako'y binihisan at pinag-aral. Tatlong taon na ang nakalilipas. Ngunit, alaala ng bigati ay sariwang pa. Ang aking inagsisisa na nabaliw ang kunti na kuspi na napatay. Buhay ay puno ng pagdurusa at kanukutan. May taong malapit. Senyor, sino ang ginagawa niya dito? Kasi, pero totoo. Diyan ka lang sa kinatatayuan mo kung ayaw mong mamatay. Kung naalala mo ako, nakita na rin tayo sa lugar na ito noon. Kilala mo ako? Lahat ng tao naniniwala na patay ka na, Crisostomo Ibarra. Ang iyong natuklasan ngayon ay dapat maging lihim lamang. Dapat walang makaalam nito. Kung hindi, maaari mo ito ikamatay at ikamatay ko. Wala akong balak ipagkanulo ka, Senyor. Ang iyong lihim ay hindi malalaman ng iba. Inaasahan kong sasabihin mo yan dahil pareha tayong may tutol sa lipunan. Ang iyong ina ay nabaliw ng dahil sa kasakiman ng Espanya at ang iyong kapatid ay pinatay. Umalis ako sa bayan upang magpayaman at magiganti sa kanilang lahat. At naghanap ako ng hustisya kaya't dapat tayong magtulungan.
Ika'y nag-iisa lamang. Ang gobyerno ay masyadong malakas. Paano mo magagawa ang iyong paghihiganti? Naglakbay ako upang magpayaman. Nakita ko ang kanilang karangyaan at pang-aabuso. At sa kanilang kasamaan, minsan nakisama ako. Bakit? Dahil ang mga taong naaabuso at nasaktan ay magiging kakampi sa pagdating ng araw ng paghukom. At sa pagdating ng araw na iyon, maasahan ko ba ang tulong mo? Isang pribilehiya iyon, ngunit kinakailangan kong tagihan. Hindi ako taong politiko. Nais ko lamang pong maging isang manggagamot at iyon ang nais kong gampanan. Bago manggamot ng mga mamamayan, gamutin muna ang sariling bayan. Kinakaya mong isara ang iyong mga mata sa katotohanang ang iyong ina at kapatid ay namatay dahil sa kasamaan ng Espanya? Matagal na silang patay. Pag sumama ba ako, mabubuhay pa ba sila? Ang iyong bayan, hahayaan mo na lang? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nag-aaral ng mabuti. Naniniwala ako na sa katarungan ay ang ating bayan ay makakawala. Ang katarungan ay makakamit sa isang maduguan na laban. Tayo ay magkakaiba na pananaw sa mga. Karapatan sa iyong sariling desisyon, Basilio. Hindi na kita aakitin na intindihin ang aking pag-iisip. Ngunit kung nagbago ang iyong isip, ako'y puntahan lamang sa aking tahanan. Huwag mo akong kaawaan, Lolo. Hindi naman gaano kalayo ang bahay ni Mama Pensyang. Kaya pa rin kitang bisitahin. Nung bumalik na ng aking anak, sabi na lang ako pumasok ng sakyayan ko. Alis na po ako. Malungkot si Tandang Selo. Maya-maya ay dumating ang kanyang mga kaanak. Anong nangyari sa kanya? Nakarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkawala nila sa usapin laban kay Kabesang Tales. Sinamantala nila ang pagkabihag nito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakalaya si Kabesang Tales sa tulong ng pera na naipon ni Huli. Nang dumating ang kabesa sa sariling tahanan, ay nakita niyang iba na ang nagmamay-ari nito. Pati ang kanyang ama ay hindi na halos makapagsalita buong maghapon. Nakituloy ang mang-aalahas na si Simon sa bahay nila Kabesang Tales. Pasok po kayo, Ginoong Simon. Maupo ka. Maraming salamat. Sa palagay mo, sapat na ba ang revolver na ito laban sa mga tulisan? Ewan ko po, pero marami silang baril na malayo na ang narating. Biglang nagdatingan sina Kapitana Tika at si Sinang. Mga brilyante! Ito'y mga brilyanteng napakahirap tumbasan. Teka lang, Kabesang Tales, may maiaalok ka ba sa akin? Wala, Ginoong Simon. Nasaan ang agnos na ibinigay ni Basilio kay Huli? Ito ang simbolo ng ating pamamahan. Bahala. Napaka-importante iyon para kay Huli, na dating pag-aari ni Maria Clara. Kay Maria Clara? Paano ito napunta kay Basilio? Binigay daw ito ni Maria Clara sa dating kitungin na nangagamot kay Basilio. Gusto ko itong bilhin ng 500 piso. 500 piso? Pero dapat malaman muna ito ni Huli. Ganoon ba? Kayong bahala. Babalik ako bago dumilim. Ako'y maghihintay sa iyo, Kabesang Tales. Nasaan ang aking revolver? Ha? Ano ito? Isang sulat mula kang Kabesang Tales? Binasa ni Simon ang sulat. Senyor Simon, ipagpatawad ninyong pagnanakaw ko kayo sa loob ng sarili kong tahanan. Ipagpapalit ko ang arlikaryo sa inyong revolver. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y mamumundok at sasama na sa mga tulisan. Ipinapayo kong mag-iba na kayo ng landas sapagkat sa oras na mahulog kayo sa aming mga kamay ay tiyak na hihingan kayo ng malaking tubos. Isa sa mga huling araw ng Disyembre,
Naglalaro ng trisilyo sa sala ang mga opisyal. Pinag-usapan ang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. Mapangahas na hiling, el deso es sospecho. Isang anyo ng pagkikibas. Kapitan General, alalahanin ninyo na ang wika ay isang mahusayng sandata. Pobres estudiantes. Nagtuturo ang propesor ng pisika na si Padre Milion sa kanyang klase. Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Aray, napakahayop mo naman. Magaling na tagatulong. Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mong sagipin ang iba. Ngayon, iligtas mo ang iyong sarili. Ano ang iyong pangalan? Placido Penitente. Mabuting tawagin kang Placidong Gulong. Siya nga pala, 15 na ang liban mo. Sana lamang ay mabubura ka na sa talaan. 15? 4 na araw lamang ang liban ko. Ang isang araw na pagliban ay nilalagyan ko ng 5 guhit. Kung 4 na ang iyong liban, ilan ang makalimang 4? 20. Tama! Nakalamang ka ng 5, sapagkat 3 lamang kitang nahuli sa pagliban. Hindi maaari na ang isang araw ay katumbas ng 5 guhit. Ang isang guhit ay dapat katumbas na isang araw. Yata't hindi mo maunawaan. Pilosopo na hindi pumasok sa klase, hindi pa marunong ng leksyon. Bobo! Tama na, padre, tama na. Ilagay niyo na ang lahat ng guhit sa aking pangalan. Ngunit wala kayong karapatang laitin ako. Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Palaez, Pecson at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Magiging daan ng di mabuting asal at ugali na gaya sa paaralan ng Malolos. Nakasisira ito ng karangalan sa universidad. Hindi naman isang kapisanan ng isang universidad, ngunit naglalayon itong matuturuan tayo ng gusto. Nasa sa atin na kung magpapa-influensya tayo sa mga bagay na maikakasama sa atin. Dahan-dahan mga Ginoo, ako ay walang dinadapigan. Ngunit ang paaralang iyon ng artes ay opisyos na ang mga prayle ang siyang dapat magsumikap. Siya nga, ang kay Cesar ay kay Cesar. Sa ngayong wala pa tayong nalalamang masama, ay huwag tayong magkamali ng hinala. Ang liwanag ay namamaag na. Binuksan ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago ang panahon at umaayon na sa ating hinihingi at inakala. At ang sanhi ng pagtawag ni Makaraig ng pulong ay upang ibalita sa atin ang ating tagumpay. At umugong ang mga papuri ng kanyang mga tagapakinig. Mabuhay si Sandoval! Mabuhay! Isang araw, tumungo si Isagani sa bahay ni Senyor Pasta. Anong sadya mo at naririto ka, Isagani? Naparito po ako para makiusap tungkol sa anong banging Ginoong Pasta. Kung tungkol ito sa pagpapatayo ng akademya, ay payo ko na lang na huwag na tayong makialam. Hindi po namin nais na mailagay kayo sa pagkikita ni Ginoo. Paumanhin, hindi pa rin ako pumapayag. Ito ay masyadong peligroso. Pasensya na po sa abala, Ginoo. Quiroga, nasaan na ang mga pulseras? Sinyo Simon, ako lugi, ako maksa. Inilahad ni Quiroga na naibigay niya ang 3 pulseras sa isang babae na may kasamang makapangyarihang lalaki. Dagdag pa niya, marami rin siyang pinapautang ngunit hindi pa bumabayad sa kanya. Putris, paano mo ako mababayaran? Gagawin kong 7 ang iyong utang na siyam kung ipapasok mo ngayong gabi sa iyong tindahan ang mga kahon ng baril. Ano? Ako takot baril. Huwag kang matakot. Titiyakin kong hindi ka malalagot. Pero kung ayaw nyo talaga, hahanap na lang ako ng ibang tutulong sa akin. Ngunit, kakailanganin ko ang iyong 9,000 pisong utang para ipangbayad sa akin.
O siya. Buenos dias. Ito ay aking nakita sa libingan sa pyramid sa may Kuso. Kita niyong lahat ay salamin lamang, pawang kadayaan. Ako'y nagbalik upang maglantad ng kasamaan. Huwad ka! Buwad na tao, banal-banalan. Si Padre Salvi! Si Placido ay naglalakad at nakita niya si Simon. Mang Simon, kailangan ko ang inyong tulong. Gusto kong maging malaya. Ako'y manggugulo alang-alang kang Maria. Sa bahay ni Kapitan Tiago. Gusto kong ikaw ang magtakas kang Maria habang nagkakagulo ang lungsod. Ngunit Ginoong Simon, si Maria Clara ay wala na. Ayon sa balita, siya ay nagpakamatay. Hindi yan maaari. Hindi yan totoo. Namatay siya na hindi lang manalaman na buhay pa ako. Kinabukasan, nakatakda na ang lahat na gagawin ni Basilio. Patungo sa ospital, nakasalubong ang isang propesor sa klinika. Oh, Basilio, nasa piging ka ba kagabi? Hindi po. Sama po kalagayan ni Kapitan Tiago at kinakailangan ko siyang samahan. Mabuti, ngunit ikaw ba ay kasapi ng mga kapisanan ng mga mag-aaral? Bayad po ako ng butaw. Ang payo ko lamang sa iyo ay dumiwalag agad. Kailangan mong sunugin ang mga papeles na maaaring maghamak sa iyo. Nagkasalubong sila ni Tadeo na tila Pasko ang pagkatuwa. Isang linggong walang klase. Walang klase. Ano nangyayari? Nakulong ang mga kasapi ng kapisanan. Natutuwa mo ba iyon? Nang malapit na siya sa bahay ni Makaraig, napansin niya na nakagapos si Makaraig kasama ng 2 bantay. Isang estudyante nakatira sa kalye ng Analoge. Mainam at nakatipid kami ng lakad. Ikaw ay aming dinarakit. Sasabihin ko sa iyo lahat na nangyari sa piging kagabi. Sa pagkakabilanggo ni Basilio, pumanaw na si Kapitan Tiago, kaya si Huli na ang kumilos upang maitubos si Basilio, ang pinakamamahal niya. Sila ay nagdesisyon na humingi ng tulong kay Padre Camora. Alam naman natin si Padre Camora na malilipit sa mga babae. Ngunit, huwag kang mag-alala. Dito lang ako para kay Basilio. Kawalan mo na po si Basilio. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, si Huli ay walang awang ginahasa at dahil dito siya ay nagpatiwakal. Wag! Huli! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Isang pag-ibig ang napawi kay Isagani nang malaman niyang ikakasal ang kanyang irog kay Juanito Palaez. Nagsimulang magdatingan ang mga panauhin at magkaraan ang ilang minuto ay dumating na ang bagong kasal. Nasa harapan ng bahay si Basilio at pinapanood ang mga nagdaratingan. Naaawa siya sa mga taong inakala niyang walang malay na mamamatay roon. Naisip niya na bigyan ng babala ang mga naroon, ngunit dumating ang sasakyan ni Padre Salve at Padre Irene, kaya nagbago ang kanyang isip. Hindi ako dapat magmalabis sa tiwalang inilagak sa akin. Ako ay may utang na loob sa kaniya at sa kanila'y wala. Siya ang humukay ng libingan ng aking ina na ipinata nila.
Ako'y nagpabuti at sinikapan kong magpatawad. Anong ginawa nila sa akin? Mga matay na nga sila ng aming pagtitiis. Pagkaraan, nakita niya si Simon. Dala-dala ang lampara ng kamatayan. Tumungo siya sa hagdanan na tila may iniisip at nag-aalinlangan na pumasok, ngunit nagtuloy rin ito. Ito may siya nananaig, walang panganib. Abay, napakaganda. Salamat po, senyor. Maaari na po ba natin itong siya? Nasa sa inyo yan. Pero maiging sindihan ninyo upang matiyak na hindi ito sira. Isagani, anong ginagawa mo rito? Lumayo ka na. Alang-alang sa Diyos, Isagani, lumayo na tayo sa bahay na iyan. Bakit ako alas? Bukas ay may iba na siya. Ang bahay na iyan ay may dinamita na sasabog sa anumang saglit. Ngunit may iba na siya bukas. Nag-uusap ang mga nagpipiging nang makita ang isang kaputol na papel na may sulat na Sasamo Ibarra? Sino iyan? Sang napakasamang biro. Anong nangyari sa inyo, Padre? Ito nga ang sulat kamay niya. Ito ang lagda ni Ibarra. Sa palagay ko, ang kahulugan ng sulat ay papatayin tayong lahat ngayong gabi. Baka lasunin tayo. Dumidilim na ang ilaw. Ibig niyo bang habaan ang mitsa, Padre Irene? biglang may mabilis na pumasok. Magnanakaw! Magnanakaw! Habulin ang magnanakaw! Umuwi sa bahay si Benzib matapos ang kaguluhan. Isinulat niya ang mga pangyayari na inilathala sa pahayagan. Ayaw kong umalis, Kapitan General, na dala-dala ang karanasang iyon. Papalabasin kong bayani si Kapitan General at maging na Padre Irene, Don Custodio at Padre Salvi. Kaya matapang at hindi takot sa panganib. Ibinigay ni Benzib ang ginawang artikulo kay Kapitan General. Hindi ko ito papayagan. Alam mong ipinagbabawal ang pagpapalabas ng masamang nangyari sa kasalan. Bakit hindi ito papayagan? Hindi naman ito aabot sa Espanya. Benzib! Nilugsob ng mga tulisan ang bahay ng mga pride sa Pasig. Agad na pumunta si Benzib kina Padre Camora sa bahay pahingahan ng mga praile sa Pasig. Hindi mo kami nasumanit ka matalawin. Pamumunuan daw kami ng Kastila at nakaibigan ni Kapitan General. Dinalaw ni Benzib si Don Custodio na may dalang revolver na may balang May umaangat. katotohanan ba ang balita? Nahanda ko na ang kaso kay Senyor, sapagkat saan ko siya matatagpuan? At paano ang mga brilyante? Ang mga alahasig simot ang may kasalanan. Sus Maria Josep! Ipagsusyo siya upang patay natin ang pinangkas. Naiintindihan ko naman iyon. Kaya kagabi habang nag-aapunan ko, namatay ang lampara. Ngunit may tumangay nito. Isang magnanakaw at hindi nahuli. Hoy, mautang! Pabayaan mo sila, lumakad! Halatang bago ka lang sa tungkulin. Walang alinlangan, higit na may pagsa sa alang-alang. Napakatanga mo naman! Patatakbuhin natin sila upang sila'y makalaban at doon na natin sila babarilin. Mahapagay sa amin! Carolino, ipakita mo ang iyong punteriya! Iputok mo! Tataselo! Patawad! Nakatanggap si Padre Florentino ng telegrama. Natakot si Don Tiburcio de Espadana na siya ang tinutukoy na huhulihin kaya't nagmamadaling umalis. Nahulaan ni Padre Florentino na si Simon ang tinutukoy sapagkat dumating itong duguan. Inilagan niya ito.
Ko alam kung paano kita pasasalamatin. Walang anuman, ngunit ano nga bang nangyari sa iyo? Isang kasalanan sapagkat ayaw ko ng hirap. Tiyak na ang aking kamatayan sapagkat uminom ako ng lason at may sasabihin ako sa iyo. Ako si Crisostong Ibarra. Diyos ko! Sana mapatawad ako ng Panginoon. Mapapatawad pa. Marahil hindi niya lang nagustuhan ang iyong pamamaraan. Bakit ako lang ang nagdudurusa? Huwag mo siyang paghinanakitan. Gusto ko sana mag-umpisal. Nangumpisal si Simon at sa huling sandali ay ipinikit ang mga mata at hindi na idinilat kailanman. Kaawaan sana ang iyong kaluluwa. Kinuha niya ang mga kayamanan ni Simon at tumungo sa dagat. Itinapon niya ito. Kung kailangan ka ng sinuman sa mabuti, ay sana iluwa ka ng karagatan. Subalit kung nasa masamang paraan, ay mas mabuti pang manitili ka sa iyong malamig na libingan. Reaction! Go, patay. Tama na. Jill. Ano, nahiluan? Dili kay magkulog naman. Ready and... Go. Yun na, go! Wala mo ka na. Ready, set, action. Katawa-katawa. Go. Papatawan. Ay, naman siguro. Adrasir, baka balong... Flash na lang. Magkuha ng lighting dumausap. Ganin. Abri ba? Pero sa mga last naman eh. Ready and go ka na. Sige, act nga. Nakagi-istorya sa iya ha. Tapos ka man, ginawag ko. Ang kusog. Go. Dalawa lang ang aking. Go. Sean, go. Check daw, fit check. Ano lagi na madayan? Butang. Ano siya na bagay, pero. Go! Uy! At naghanap ng karutan. Ayaw na lang para tayo. Hawa na. Ito mabayad. Alam mo, nagbabawan. Mamalang. Ayaw na lang. Pop! Karagatan. Inuwa na. Geng-geng. Mataas Ala! I feel like a Pilipina talaga. Sinyo Simon. Ako logi, ako maksak. Go. Kapitan General, alalahanin ninyo. Ano, sis, bako. Ay, katawa ba? Tama na. I-blur. Go! Magaling na tagatulong. Hindi kita tinatanong. Aba, hindi
Namatay siya nang hindi lang man nalaman na ako'y buhay pa. Ang payo ko lamang sa... Asa si Joey? Kaya pula.